Lord's Day, everyone. Welcome po sa ating online worship celebration. Kami po ay nagagalak na muli kayong makasama ngayong araw upang muling purihin ang ating Diyos na buhay. Sa isang buong linggong nagdating po at nagdaan, mayroon tayong mga bagay na dapat may pagpasalamat sa ating Panginoon. Kaya't ngayong araw po, tayo po ay magpupuri sa ating Diyos na buhay. Patuloy po natin alayan ng isang awiting pagsamba ang ating Panginoon. Hallelujah.
sa'yo, magtiwala sa iyong kaparanan. Maghihintay sa'yo, aking Panginoon, kailan may hindi ako iiwan. Higit sa sitwasyon at suliranin, ang iyong dakilang ngalan. Sa gitna ng bagyo, aawitan kita. Sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Mabuti ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan ay hanggang sa kalangitan. Ang biyaya mo ay siyang kailangan ko. Kailan man hindi ako iiwan. Higit sa sitwasyon at suliranin, ang iyong dakilang ngalan. Sa gitna ng bagyo, aawitan kita. Sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Maglahong man ang langit at lupa, mananatili ang iyong salita. O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Saan kagaling ang tulong ko'y nagmumula sa iyo. Hindi mabibigo at di mapapahiya, sapagkat ikaw ang Diyos na tapat. Saan kagaling ang tulong ko? Ang tulong ko'y nagmumula sa iyo. Di mabibigo at di mapapahiya, sapagkat ikaw ang Diyos na tapat. Sunin mo ang puso ko.
You are welcome to send your tithes and offering and your seed to the man of God. May the Lord bless your generosity and your support in our ministry. Kindly send your seeds and your tithes into this GCash account number, 0912-7327-627. God bless you bountifully. Happy Lord's Day po sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa araw na ito. Welcome po sa ating online worship celebration at sa ating on-site worship celebration. Bago po ako magpahayag ng mensahe ng Panginoon sa araw na ito, muli ko pong hinihikayat ang lahat ng kapatiran po dito po sa ating simbahan sa Lamb of God Global Ministries. Magtulong-tulong po tayong itaas ang pangalan ng Panginoon at dalhin ang salita ng Diyos sa ating mga pamilya, sa ating komunidad at sa ating mga kabataan. Pinalalakas po natin ang ating mga connect groups sa ating Family Connects, Community Connects at sa Students Connect. Hayaan po natin na maitaas po natin ang pangalan ng Panginoon at maabot ng Ebanghelyo ang mga mahal natin sa buhay, ang ating mga kapitbahay, mga kaklase, mga kaibigan. Tulong-tulong po natin itaas ang Panginoon at abutin ang Ebanghelyo ng Panginoong Diyos ang mga tao sa ating paligid, ang ating mga mahal sa buhay at ang ating mga kaibigan. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Ngayong araw na ito, I want to share something that is very close to the heart of every believer. Nais ko pong magbahagi ng isang tema na malapit sa puso ng mga mananampalataya. Ito ay patungkol sa pag-witness para sa ating Panginoong Jesucristo. My topic today is witnessing for Christ. Bilang mga Kristiyano, isa sa mga pinakamahalagang layunin natin sa buhay ay ang magpatotoo o magbahagi ng ating pananampalataya sa iba, sa ating kapwa, sa ating mga kaibigan, sa ating pamilya. And let us start by reading a verse in the Bible, in Acts 1 verse 8. It says, "But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth." This verse reminds us that as followers of Christ, we are called to be His witnesses. Not just by words, but by our actions, and we are empowered by the Holy Spirit to do so. Tayo po ay tinatawag ng Panginoong Diyos at nais gamitin ng Espiritu Santo na tayo ay magbahagi ng Ebanghelyo sa ating kapwa. Hindi lamang sa pamamagitan ng salita, kundi ng ating gawa, ng ating pag-ibig at pagmamalasakit sa kanila. Dapat tayo ay mga witnesses para sa ating Panginoong Jesucristo. What does it mean to be a witness for Christ? Ano bang ibig sabihin ng pagiging witness para sa ating Panginoong Jesus? Being a witness for Christ doesn't just mean sharing the gospel verbally, but it also means showing the love, grace, and mercy of God through how we live our lives. We are called to reflect Jesus in our everyday actions, whether sa trabaho, sa loob ng bahay, sa ating pamilya, o sa mga kaibigan.
maliban sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, ang makita sa ating mga sarili kung paano tayo namumuhay sa pag-ibig ng Diyos, sa Kanyang biyaya at kabutihan. Ito ay isang patutuo na dapat nating maipakita sa mga tao sa ating paligid, sa ating mga trabaho, sa loob ng ating tahanan at sa ating mga kaibigan. In Matthew 5:14-16, Jesus tells us, "You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven." Tayo ay ilaw ng sanlibutan. Ikaw at ako bilang mga Kristiyano at bilang mga mananampalataya ni Kristo. We are the light of the world. Ang ilaw ay inilalagay hindi sa ilalim ng takalan, kundi ito'y inilalagay sa talagang patungan upang maliwanagan ang buong kabahayan. Our lives should reflect the light of Jesus. Hindi lang tayo dapat magsalita ng tungkol sa Diyos, kundi ipakita natin sa ating buhay kung anong klaseng Diyos meron tayo. Ilagay natin ang ating mga sarili sa kalagayang naluluwalhati natin ang Diyos at hindi natin siya napapahiya. The power of the Holy Spirit helps us in witnessing Christ to them. Witnessing for Christ is not something we do on our own strength. Ang pagpapatotoo tungkol kay Kristo ay hindi lamang natin ginagawa sa ating sariling lakas, sa ating sariling kakayahan at abilidad. Ang banal na Espiritu ay tumutulong sa atin upang bigyan tayo ng katapangang magpahayag tungkol kay Kristo. The Holy Spirit empowers us to speak with boldness, to love with grace, and to serve with humility. Ang presensya ng Banal na Espiritu sa buhay natin ang nagbibigay sa atin ng lakas, ng tapang at kakayahan na magpatotoo ng ating pananampalataya. Nagagawa nating maglingkod, na nagpapakumbaba, magmahal ayon sa Kanyang biyaya at mangaral ng buong tapang. Kaya hindi tayo nahihiya na ipangaral ang salita ng Diyos sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga magulang, sa ating mga kaibigan, sa ating mga anak, sa ating pamilya. It is the Holy Spirit that empowers us, that gives us the boldness to do it. Ang Holy Spirit ang bibigay sa atin ng kakayahang gawin ito sa Kanyang biyaya, sa Kanyang grasya. In John 15:26, Jesus said, "When the Advocate comes, whom I will send to you from the Father, the Spirit of truth, who goes out from the Father, He will testify about me." Ang Banal na Espiritu Santo ang magtutulak sa atin upang magpatotoo na tayo makapagkwento sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kaibigan, makapagkwento tayo ng salita ng Diyos. Ang Holy Spirit ang nagbibigay sa atin ng karunungan, ng wisdom, ng kakayahan. Siya ang nagbibigay sa atin ng katalinuhan kung paano natin ibabahagi ang mabuting balita. At siya rin ang maghihipo at maghihikayat sa mga puso ng mga tao, ng ating mga kaibigan at mga mahal natin sa buhay, na sila ay tumanggap sa Panginoong Hesukristo. The importance of sharing the gospel. Bilang mga Kristiyano, hindi natin pwedeng itago ang magandang balita ng kaligtasan. Nandyan ang mga tao sa paligid natin na nangangailangan ng pag-asa. At ang tanging pag-asa ay ang ating Panginoong Hesukristo. In Romans 10:14-15, Apostle Paul writes, "How then can they call on the one they have not believed in?
And how can they believe in the one of whom they have not heard? And how can they hear without someone preaching to them? And how can anyone preach unless they are sent? Paano sila tatawag sa hindi nila pinaniniwalaan? At paano sila maniniwala kung wala silang napakikinggan o naririnig tungkol sa Kanya? At paano sila makakapakinig kung walang nangangaral? At paano sila makapangangaral kung hindi sila isinusugo? Mga kaibigan, mga kapatid, we have a responsibility to share the gospel. Meron po tayong responsibilidad at pananagutan na tayo ay dapat mangaral ng Ebanghelyo. Hindi lang para sa atin ang kaligtasan, kundi para sa lahat ng tao. Kailangan din ng pamilya mo ang kaligtasan. Kailangan din ng mga kaibigan mo, mga kaklase mo, mga estudyante mo, kaopisina mo. They also need salvation. Kailangan ng ating mga kapitbahay, ng ating mga kaklase, kaopisina. Huwag nating sarilinin ang Ebanghelyo, ang kaligtasan. Tayo ang tinawag ng Diyos na magdala ng mensahe ng pag-ibig at kaligtasan para sa kanila. How do we witness? Many people think that witnessing is all about giving a sermon or preaching on a street corner. Pero ang tunay na witnessing ay hindi lang tungkol sa mga salita, kundi tungkol sa ating mga aksyon at sa ating buhay. Here are some practical ways we can witness for Christ. Una, live a Christ-like tiered life. Ipakita natin sa ating mga aksyon, sa ating mga kilos at pamumuhay, kung anong ibig sabihin ng pagiging Kristiyano. Ang pagmamahal natin sa ibang tao, ang pagpapatawad, ang mabuting pakikitungo sa ating kapwa, ang pagsunod at paggalang sa ating mga magulang, ang pagiging tapat sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Ito ay patotoo na nagbibigay ng liwanag sa mundo. Yung ating buhay, yung ating kilos at pamumuhay na nagliliwanag. Pangalawa, share your personal testimony. Walang mas makapangyarihan kaysa sariling kwento ng ating buhay kung paano tayo binago ng Panginoong Hesukristo. Ang iyong personal na patotoo, ang iyong personal na karanasan sa Panginoon ay maaring magbigay ng inspirasyon at magbigay ng pag-asa sa ibang tao. Sino ka at ano ang kalagayan mo nung hindi mo pa nakikilala ang Panginoon? Anong pamumuhay meron ka nung hindi mo pa kilala si Lord? Kailan at paano mo nakilala ang Panginoon? At anong naranasan mo ngayong ikaw ay na kay Kristo na? Anong mga nabago sa buhay mo? Anong mga ginawa ng Panginoon sa buhay mo? Ikwento mo sa kaklase mo. Ikwento mo sa kamag-anak mo, sa ibang tao, sa mga kaibigan mo, ang nangyari sa buhay mo. Your personal testimony, ito ay makapangyarihan, kapatid, sapagkat kilala ang iyong buhay. Pangatlo, reach out to others with love and compassion. Reach out to others with love and compassion. Huwag mag-atubiling mag-reach out sa mga tao sa paligid. Many people today are wounded and depressed. Maraming mga tao ngayon, sila ay sugatan. Sila ay depressed. Sila ay nangangailangan ng tulong. Sila ay ligalig. Punong-puno ng pag-aalala. They need help from someone like you. Whether it's through acts of kindness or just listening to their struggles. Sometimes, that's the best way to witness for Christ. Ang makinig ka sa problema nila,
ay malaking kagaanan sa kanila. Ang simpleng acts of kindness, ang pagmamalasakit, ang pagtulong, ang pag-abot natin sa kanilang pangangailangan ay paraan upang maging patotoo tayo sa kanila. Sunod ay pray for opportunities to share the gospel. Huwag kalimutan na magdasal, manalangin, na gamitin tayo ng Diyos bilang instrumento para makapagbahagi tayo ng Kanyang salita. We can ask the Holy Spirit to guide us in finding opportunities to speak life and truth into someone's heart. Umpisahan natin, mga kaibigan, sa ating pamilya, mga mahal sa buhay, sa ating mga kaopisina at kaklase. Hayaan natin na kwentuhan natin sila ng pag-ibig ng Panginoon. Laging may pagkakataon na ibibigay sa atin upang tayo makapagbahagi ng mabuting balita ng Diyos sa kanila. The power of a changed life. Wala nang mas makapangyarihan pa kaysa isang buhay na binago ng Panginoong Diyos. When others see the transformation in us, how we love, how we forgive, and how we live with hope, they will be drawn to know the source of that change. Hindi po nila matatanggihan ang kilalanin din ang Diyos na nagbago sa iyong buhay. Ang interes at pagnanais ay mararamdaman nila sapagkat kailangan din nila ang pagkilos ng Diyos sa sitwasyon nila. In 2 Corinthians 5:17, it says, "Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here." Ang buhay natin bilang isang Kristiyano ay isang patotoo na pwedeng magbukas ng mga mata ng ibang tao sa pagmamahal ni Jesus. Abutin natin sila, mga kapatid. Witnessing for Christ is a privilege and a responsibility. Ang pagpapatotoo tungkol kay Kristo ay isang responsibilidad at pribilehiyo. We are called to be His witnesses, not just with words, but with our lives. Ang ating buhay ay isang patotoo ng pag-ibig, ng Kanyang mayamang grasya at biyaya, at ng kapangyarihan ng Panginoong Diyos. Let us allow the Holy Spirit to empower us to share the gospel with boldness and love. And may our actions reflect the light of Christ in a world that desperately needs it. Mga kaibigan, mga kapatid, people need the Lord. Kailangan nila ang ating Panginoon. Kailangan ka rin nila. Kailangan nila tayo para masumpungahan ng ating kapwa ang Panginoon. Let us be a good witness for our Christ, the Lord. Magpagamit tayo, mga kaibigan, mga kabataan, mga nanay, mga tatay. Kung ikaw ay isang Kristiyano at nagsasabing mananampalataya ka ni Kristo, gawin mo ang mission mo. Help someone to know Jesus and help someone to grow in Jesus. Let us be a witness for Christ. Tayo po ay manalangin. Lord, thank you for calling us to be your witnesses. Fill us with your Holy Spirit so we can boldly share the good news and reflect your love in everything we do. Give us opportunities to reach out to others, and may our lives be a testimony of your transforming power. Panginoong Hesus, gamitin mo po kami. Ang mga kabataang naririto, ang mga nanay, ang mga tatay na naririto, gamitin mo po kaming lahat upang maabot namin, especially ang aming mga mahal sa buhay, ang aming mga kaibigan at kapitbahay. Gamitin mo po kami sa pangalan mo, Jesus. Amen. God bless you, mga kapatid. And may you be a light wherever you go.
magliwanag at mag-abot tayo ng iba para kay Kristo. Palapakan natin ating Panginoon. Magsitayo, itaas ang mga kamay at ako'y nagdideklara. Ang kapayapaan ng Panginoon isuma ating lahat. Ang panatag na puso, ang matiwasay na pag-iisip, ang masayang kalooban at malakas sa pangangatawan, ang pinagpalang buhay at kabuhayan ay dumali sa iyo at sa iyong sambayan. Pakaingatan ka ng Diyos sa isang bugligong darating at ang kapayapaan niya ang maghari sa atin. Tanggapin natin lahat ito sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng Amen. Happy Lord's Day! Happy Lord's Day!